Meet Edric Go. Ang good-looking membro ng Hugot Brothers at Team Choi. Kung ang ilan ay natutuwa sa kanyang charming look, ang iba naman ay napapataas ang kilay. Ito raw kasi si Edric ay may mga pusong nasaktan. Aminado naman na hindi siya naging perfect boyfriend, pero lahat naman daw ng kanyang nakarelasyon ay totoo niyang minahal. Dahil sa mga negatibong komento, mas pinili ni Edric na mag-lie low sa kanyang social media accounts. At sa ngayon nga, siyang nagbabalik bilang better version ng kanyang sarili. Ayan na si Edric Go! Good morning! Good morning, Edric! Hello, Good morning! Edric. Welcome to Kada. Have a seat at bati ka muna sa mga nasaktan. Ay, sa mga kada pala. Aray! Shoutout nga pala sa mga kada natin dyan. Yun. Kamusta kayo? Kumusta? Okay naman, Edric. okay naman ako. Kayo, kamusta kayo? Okay naman kami. Good. Ito nag-start kasi na mag-viral yung mga content mo about love. Bakit mas Yes. gusto mong i-share to, yung ganitong content sa mga kada natin? Well, siguro kasi ano lang, proud lang ako sa naging relationship ko. So I just want to share my journey with yung naging partner ko. Ano ba yung unforgettable moment or experience mo about having a relationship? Siguro yung effort, syempre. Kasi parang pag nag-effort ka dun sa taong love mo, nafu-fulfill ka eh. So parang ako, yun yung pinaka-best part pag may relationship. Tsaka ibang klase kasi Iba yung talaga. support system. Sobra, Pag sobra. meron. Yeah, sobra. Mhm. Ano ba yung mga, ano mo, eto may mga pinapakita tayong mga content Sayaw. din. No? Mga sayaw, Couple sumasayaw ka Yes. din. Pakit lang. Pakit Pakit pala. lang. Yun. Ano naman yung nakukuha mong feedback sa mga kada natin na nanonood ng iyong mga content? Okay naman. Tingin ko, nag-enjoy naman sila sa mga ginagawa ko sa araw-araw, sa mga contents na ginagawa ko. Kasi I upload every day. So, tingin ko, nag-enjoy naman sila. Okay naman yung mga kino-comment nila. Siyempre, hindi naman maiwasan yung merong hindi masyadong maganda, di ba? Pero it's normal. Eto kanina kasi sa VTR natin, narinig na mga kada natin na dati kang nananakit. Di naman nananakit physical. Wait lang, Emma. Wait Hindi lang. naman nananakit Parang physical. Hindi, nananakit ng puso, nananakit ng damdamin ng ibang girls. Pwede mo ba kami bigyan ng background? Bakit ganito yung dating Edric? At sino na ba si Edric ngayon? Well, Paano na bago? Siguro, siyempre, bata pa ako nun eh. So, bata ka, naiisip mo lang mag-enjoy ka lang. Kumbaga, kung may girlfriend ka, okay, go with it. Pero, go with the flow ka lang or tuloy-tuloy mo lang yung relationship pero hindi mo pa talaga naiisip yung, ito na yung gusto kong, okay na ako, settled. Gusto ko na ito na yun, parang ganun. So, ayun. So, talagang lahat serious pero yung pinakamatagal na umabot is 11 months lang. Yun nga gusto ko itanong kasi kanina sa opening ng ating show, sinabi ko na parang may isang celebrity naman, na Hollywood celebrity, si Leonardo DiCaprio, na kilala naman ng lahat. Pag dumating ng 25 years old ang mga partner niya or girlfriend niya, hiniwala yun niya. Is that a thing na kapag medyo parating na ng 11 months, naiinip ka na, parang, teka lang, masyado matagal na to. Palitan ko na. And hindi naman, never naman pong naging issue yun, yung tagal. Like, hindi ko naman naisip na, mag-11 months na kailangan, okay, mag-end na yung contract, gano'n. Hindi naman gano'n, di ba? Kasi yun yung kino-comment ng mga tao eh. Pero siguro it's more of talagang marami lang nangyayari din in the relationship na hindi kami nagtutugma, na nagde-decide kami na talagang Pero partners. wala pang umabot ng 1 year and 2 months, ganyan. Wala pa. Yung pinaka-recent sana. Sa recent sana, yun sana talaga yung pinaka-gusto ko. Yung sana tumagal. Yun na talaga sana. What went wrong? Well, siguro, napagod siya sa akin eh. Siguro, Bakit siya napagod siya- sa'yo? siya yung na-fall out of love. So, siguro siya rin kasi yung sumasunod ng mga stress in mga ginagawa ko. Siyempre, kumbaga, siya yung partner mo eh. So, siya yung kikwentuhan mo, sasabihan mo ng mga stories. So, na-feel mo. So, siguro na lang din siya. Napagod siya dun. Ano yung naging, amiga, ano Go yung ahead. naging eye-opener mo na nagbago na si Edric ngayon? Kasi, alam mo, sa relationship, lahat dapat yan sineseryoso. Kasi, ang hirap makasakit ng damdamin ng tama. iba. Parang, at the end of the day, mas masasaktan ka Yeah, kaysa yeah. doon sa sinaktan mo, di ba? So, ikaw, ano ba yung naging eye-opener mo doon?
siguro yung pinaka naging eye-opener ko doon is first time kasi nangyari sa akin na ako yung naiwan eh. So, parang sabi ko, bakit kung kailan gusto ko ng eto na yun, tsaka pa ako, ganun yung nangyari. So, yun talaga yung nagbago. Kasi isipin nyo, bumabiyahe pa ako from Parañaque to Pampanga para puntahan yung tao. So, yun talaga yung... Every day, ginagawa Every day, mo yun? every other day or minsan every day, biyaya ko. Tapos umaabot sa point na pag uuwi na ako ng madaling araw, natutulog ako sa gas station. Pinapark ko yung car ko, tapos tulog ako doon para lang makabiyaya ako ng safe pa uwi. So, ganun ginagawa. At na-appreciate naman niya yun. Na-appreciate naman yun. Yeah, opo. Pero, wala. finish na. Pero ito, naging sikat din kayo online, Yeah. diba? How does it work? Turuan mo na lang kami, Edric, na pag meron kang public na isang relasyon, tapos biglang nawala, anong gagawin mo? Paano mo sasagot doon sa mga nagfa-follow sa inyo? Nawawala ba yung mga followers natin? Kasi di ba minsan, follower as a couple, di ba? So, syempre mahati talaga yan eh. Mahati. And usually, talagang hindi mo, yung iba pumapanig talaga syempre sa side ng... They will pick sides kasi? Yeah. Kumbaga, dun sa side niya. Kasi iisipin nila, ako yung laging may fault. Lalo na in the previous relationships, ganun yung nangyayari. So, siguro ako yung pinaka-ginagawa ko lang, I always stay quiet. There's no need to talk about it. Yeah. Pero pag ba tinanong ka namin kung bakit, yun nga sinagot mo na kanina, no, yung kung bakit kayo naghiwalay. Kasi ako, nagpa-follow ako sa inyo, pero hindi lang talaga hindi ka nagsabi kung ano yung reason. Dito mo lang sinabi kung ano yung reason. Yeah. Kung may babaguhin ka at win-back mo ba etong si ex? Siguro mas magiging ako, mapasensya. Yun yung pinaka. Kasi yun yung na-realize ko na kailangan sa isang relationship, mahaba talaga yung pasensya mo. Yeah. Hindi pwedeng pag naisipan mo lang yung ganito, alam mo yun, sasabog ka na, di ba? So, it's not good talaga. Yeah. So, ayun. Pero tinry ko naman ayusin. Anong nangyari? Ayun, so... actually, pumunta ako sa... Noong una, nagpapadala ako ng gifts. Puro gifts lang. Pero hiwalay na kayo? Hiwalay na kami noon. Hiwalay na kami. You're trying to win her back? I'm trying to win her back, yeah. Oh. Kasi nung una, nagpapanggap talaga ako na parang, I'm okay, I'm good. Pero deep down, pag mag-isa ka lang, parang, Na-miss mo siya. Parang, ano ba itong ginagawa ko? So, I tried to win her back. Talagang, nagpunta ako dun sa house nila. No? Kasi meron akong isang source na sinabi sa akin na nasa ibang bansa siya and pauwi siya nung araw na yon. So sabi ko, sige, puntahan ko siya sa bahay niya. Surprise ko siya. Hanggang sa, pumunta ako doon, 11 p.m. Andun ako sa labas ng bahay niya. Dumating siya 4:30 a.m. Kasi yung airport is sa Manila. Sa Manila siya nanggaling. So, nagstay ako doon, 4:30, para lang ako multo talaga. So, hindi niya, as in, feel ko ganun ka grabe yung nagawa ko para maging ganun siya. So, hindi niya ako kinausap, para lang ako hangin. Ganun lang, dinaanan niya lang ako. Tapos, may mga dala akong gifts. So, I tried to stay there until 8 a.m. So, 11 p.m. to 8 a.m. nandun ako sa labas ng bahay nila kasi baka sakaling lumabas siya eh. Baka sakaling maisipan niya na, sige, kausapin ko na nga. Pero wala talaga. Wala. Pati yung parents niya or... Hindi, yung mami niya lumabas para kausapin ako na parang sinasabi, anak, sabi ko sa'yo, mag-move on ka na. Parang ganyan. So, hirap. Kailan mo ba malalaman na kailangan pa bang ilaban o isuko na natin yung laban? ako kasi yung ginawa ko is kahit nung wala na kami, parang sinurprise ko pa rin siya sa anniversary namin. Wow. Yeah. Kahit hiwalay na. Kahit hiwalay na. Kasi parang para sa akin yun yung pinaka-huling pangako ko sa kanya. Ayun o. Yeah, kasi, ayan, sabi ko kasi sa kanya na I want her to be the first girl, or to be my first girlfriend na abot ng 1 year. Kasi nga walang umabot ng 1 year. So sabi ko, gusto ko ito na yun. So, unfortunately, nakipaghiwalay siya before yung 1 year. So, ang ginawa ko, sinurprise ko pa rin siya para sa akin, tinupad ko pa rin yung huling pangako ko sa kanya. May question ako sa'yo na personal, na hindi naman siya kasama dito sa amin, mga questions ha. Meron ka ba napansing may nagawa ka sa relasyon na ito na hindi mo nagawa dati? Tapos meron kang siguro nagkamali ka dito or something na sa mga ibang relasyon hindi naman nangyari. Kasi lahat naman sabi mo hindi umabot ng 12 months pero ito lang nilalaban mo. Yeah.
Masasabi ko meron akong nagawa sa relationship na ito na hindi ko nagawa before. Talagang ito kasi binigay ko talaga yung makakaya ko eh. Kasi akala ko ito na yung relationship na kahit ano mangyari, yan na yan. Ayun, so meron din naman ako mga nagawang mali sa kanya na hindi ko naman nagawa before, which is... Edric, eto na lang. For sure, marami kang followers sa TikTok, di ba? Ano na lang yung pwede mong mensahe sa kanila or advice? Kasi lahat naman tayo dumadaan sa, alam mo yun, nasasaktan, Tama. umiibig, at iibig pa. Ano yung pwede mong mensahe sa kanila? Siguro pinaka-mensahe ko is don't rush things. Talagang if you want to find yung partner na mag-stay dyan, huwag mong madaliin. Di ba? Eventually, kung meron kang nililigawan ngayon, huwag mong madaliin na maging kayo. Kung kilalanin mo talaga yung tao, kasi para sa akin yung natutunan ko na pag mas nakilala mo yung tao, mas malalim yung pag-iintindi mo sa kanya. Magiging samahan ng Last foundation. love. Yeah. Sige. Yun. Na-move on ka na. I'm on my way. Alright. Trust the process. Yeah, sabi. hindi naman siya madali. Dahil dyan, Edric Go, invite mo na yung mga kada natin na i-follow ka sa yung social media accounts. Ayan, so ini-invite ko lahat ng mga kakada na follow nyo ako sa TikTok, search nyo lang ako Edric Go, and on YouTube, search nyo lang din ako Edric Go, on Instagram, Facebook, and Twitter. Follow nyo lang ako Edric Go. Makikita nyo po yung accounts ko doon. Yun. Maraming salamat sa Thank you. pag-share mo ng Thank you, story thank mo you. with us, Edric Go. And we hope na talaga makapag-heal ka na. And ito lang din ang message namin sa'yo or advice. Don't rush yung pag-heal. Yes. Hayaan mo. Thank you. Trust the process. Correct. Maraming salamat, Thank you, Edric. thank you. Pero eto, hindi kayo iwan nito. Papasayahin ka nito. Ang Miniso! Regalo mula sa Kada Umaga! Thank you very much, Edric. Thank you very much. And huwag ka mag-give up sa pag-ibig. Hi, mga Kanet 25. This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.